Amen. Every day is a blessing, ano? Okay, dako po tayo sa salita ng Diyos. Tayo pong muli ay tumayo. Kaupo lang natin eh. Tayo tayong muli at buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga kronika. Ito pong ikalawang kronika, kabanatang 26. Maikling talata lang naman po at kasi mahaba po itong kabanatang ito. Okay, 2 Chronicles chapter 26, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Haring Osias ng Huda. Ginawang hari ng buong Huda, si Osias na sa gulang ng 16 bilang kahalili ng namatay niyang amang si Amasiyas. Sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Elat at muli itong itinatag para sa Huda. 16 na taong gulang si Osias nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. Okay, si Osias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng kanyang amang si Osias. Habang nabubuhay si Zacarias na nagtuturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpala siya ng Diyos. Okay, talong po tayo dito sa verse 16. Sabi dito, subalit na maging makapangyarihan si Osias, naging palalo siya at siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Okay, tayo pong manalangin muli. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa mabiyayang araw po nito sa amin. Salamat sa isang linggong ipong paggabay, pag-iingat po sa amin at patuloy na kinatagpo, Panginoon, ang lahat po ng aming pangailangan. May dahilan po para kami po ay lubusang, Panginoon, magpasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming pong tinanggap sa aming buhay, Panginoon. At gayon din naman, saliksikin mo rin po ang aming mga puso at buhay. Panginoon, kung meron man po kaming nagawang mga pagkakasala sa iyo, Panginoon. Ito man sa mga bagay na aming pong mga sinalita, inisip, at gayon din po sa aming pong mga ginawa. At yung ang mga bagay na dapat sana ginawa po namin para sa iyo at sa iyong paghahari ay hindi po namin nagawa. Patawarin niyo po kami sa mga sandali pong ito. Yan po ninyo na wala pong maging hadlang upang ang pagpapala po ninyo sa amin sa umagang pong ito ay amin pong makamit, Panginoon. Dali mo kami patuloy sa malalim na diwan ng aming pong pagsamba sa iyo sa magitan ng aming pakikinig ng iyong mga salita. Ayan po nito ay mangusap po sa amin, magdala sa aming Panginoon sa tunay naming kalagayang Aba, Panginoon. At makita naman namin po ang iyong pong kadakilaan, ang iyong karangalan, kaluwalhatian. Ito po, minsan pang aming panalangin, kalakip Lord ng aming pasalamat sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakapuna muli. Okay, marami po tayong mga napakinggan, nabasa, no, at narinig ng mga kwentong buhay na naging salungat. Ano po? Tulad ng story nung From Rags to Riches, no, na mula doon sa pagiging mahirap ay siya po ay naging pinakamayaman. Ano? Tulad ng ating kapatid na Manny Pacquiao, no? Simula nang siya ay naging mababa at siya ay dumating doon sa kasagsagan, no, ng kanyang kasaganahan. Pero meron din naman salungat na istorya ng buhay na from riches to rags, no? Dito lamang meron po akong napanood ukol doon sa isang OFW na nung mga kasagsagan nung kanyang pagtatagumpay sa kanyang pagtatrabaho doon po sa Saudi Arabia ay marami ho siyang mga na-invest at marami ho siyang mga naging masagana ho ang kanyang buhay noong mga panahon niyon. Pero ngayon ayon sa kasalukuyang kalagayan, siya po ay naging palaboy at siya po ay doon na tumira doon po sa Rojas Boulevard, doon po sa may Luneta, no? At doon ho siya nakapisan ngayon. Okay? So nakalulungkot man isipin ano kaya ang nangyari kung bakit naggagano ng mga ito, no? At hindi rin ho malayo na pwede rin mangyari doon sa buhay po natin kung hindi rin ho tayo magiging maingat, no? Doon sa mga bagay na maaring ating mga kinamasa
At malamang na ito po ay sa atin din naman, no, na ikababagsak. Tulad ng ating istorya ngayon pong umagang pong ito, patungkol sa isang hari na sa kanyang pagsikat, no, ay dumating din ho ang kanyang pagbagsak. No, nais ko pong magatan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, the rise and fall of a leader. Okay, si Uzziah, sabi po rito sa ating tala ay siyang naging hari nung siya po ay 16 na taong gulang, no? Napakamura. Kung isipin po natin na sa kanyang kasibulan ay siya po ay nag-assume ng leadership bilang hari po nitong southern part ng Israel. Ito pong Huda. No? At basahin po natin, no? Sabi riyan, ginawang hari ng buong Huda si Uzziah sa gulang na 16 bilang kahalili ng namatay niyang amang si Amasiyas. Sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Elat. Okay, tingnan niyo po yan, no? At muli itong itinatag para sa Huda. 16 na taon ng gulang ni Uzzias nang maging hari at 52 taon, 52 years, no, na siya po ay naghari sa Jerusalem. Ang inanay si Jehoiash at nagtaga Jerusalem at si Uzzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amasiyas. At habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpapala siya ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. So yan din ang isang sekreto na matagumpay na buhay spiritual kung meron din ho tayong mga tulad ni Zacarias na nagtuturo sa atin, nag-encourage sa atin at patuloy na umihimok sa atin na patuloy tayong magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. No? Sa anuman ang ating pong naging kapalaran sa buhay, no, ay huwag ho nating kalimutan ang Diyos higit sa lahat. Okay? So sa ganang kanyang paghahari ng mga ito ay habang daw po siya ay naglilingkod ng tapat sa Diyos ay siya raw po ay pinagpala ng Diyos. Amen. No, sa murang kalagayan niya, siya po ay naging hari ng Israel, no, particularly dito po sa Huda. Pangalawa, so sa kanya, siya po ay naging military captain, no? At isa po siyang magiting at matapang na tao, no? At hari, no? At sabi rito sa chapter 6 o verse 6 chapter 6 verse 8, sinalakay ni Uzzias ang mga Pilisteo at winasak ang mga kuta ng Sagat, Habne at Asnod. Nagtayo siya ng mga lungsod na nasa sakupan ng Asdod at ng mga Pilisteo. Yan ay mga nakamulatan, no, na mga naging problema ng Huda, ito hong mga Philistines na ito, no, yung mga karatig na mga bansa na nakapaligid po sa kanila na naging kanilang kaaway, no. Pero gayon pa man, no, dahil daw po sa tulong ng Diyos ay nabawi niya, no, ang ilang mga dati nasakop ng ilang mga bayan. Subalit ito'y kanya nabawi at gayon din ang kanyang pagtatagumpay laban sa iba pang mga naging kaaway bukod sa mga Pilisteo pong ito. Purihin po ang Panginoon. Amen. So yun ay nangyari dahil sa tulong ng Diyos. Okay, lagi natin pagpapaalala, no? Anuman ang ating narating, anuman ang ating maging tagumpay sa buhay, huwag nating aalisin, no, na ang lahat ng yon ay ating narating at ating naranasan at ating napagtagumpayan dahil sa tulong ng Diyos sa atin. Amen. Wala nang amen. Okay. Pangatlo, he's also a builder, no? Sabi ng verse 9 at verse 10 na nagtayo siya ng mga kuta sa Jerusalem, no? Magaling ho siyang arkitekto, no? Kung by profession ay maituturing ho siyang isang arkitekto o isang engineer na nagtayo siya ng mga building, no, na ito ay isa sa mga pintuan ng sulok, isa sa mga pintuan sa libis, at isa sa panulukan ng Zion at ng Ophel. So yun, yung mga bagay na na-accomplish nito pong si Uzzias, no, sa panahon ng kanyang paghahari, no. At hindi lang doon, kundi siya rin po ay isang magiting na isang magsasaka. No, is a farmer. Okay, so pang-apat na kanyang naging career ay siya po ay isang magsasaka. Sabi nga po natin, magsasaka.
Okay, sabi sa verse 10, palibasay, no, ito ang kanyang interes at kahiligan na siya ay magbubukid sa pagbubukid at kaya siya kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan at kaburulan. Purihin po ang Panginoon. Amen. So sa lahat ng mga karerang ito na makita natin, yung kanyang military career, yung kanyang leadership career, no, yung kanyang pagiging builder, farmer, no, sa lahat ng ito ay siya nga po ay nagtagumpay. Sabi rito sa verse 3 na habang siya ay nagtitiwala, nananalig sa Panginoon, ay siya naman no ay pinauunlad at pinagtatagumpay ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pero ito ay isang nakakalungkot na balita, no? Nang siya ay naging makapangyarihan, sabi po rito sa verse 16, subalit nang siya ay maging makapangyarihan, si Uzias ay naging palalo. Tulad ng isang anay na ating pong marahil ay pinabayaan, no? Na nakapasok, no, si isang bukas na pintuan, no? Ang kapalaluan ay kapag ka hindi napatay, no? Ay tiyak na lalago at uusbong at darami. Amin po. Gayong anay eh. Di ba? Nakita mo na lang na pabaksak na yung bahay mo, yung haligi ng bahay mo. Okay? At naging palalo siya sa siyang dahilan, ng kanyang pagbagsak. Ano nangyari? Ng kanyang pagbagsak, ano din siyang mga dahilan? Ng kanyang pagbagsak, yung kanyang kapalaluan. Okay? So, may mga dahilan, no, kung bakit ito ang nag-akay sa kanya tungo sa kapalaluang ito. Una, ay yung kanyang pagiging kampante, no, yung complacency. Okay? Ito rin ang mahalagang paalala ho sa atin ng Diyos na huwag tayong magpakapante sa mga bagay na ating narating o bagay mga natin pong mga na-accomplish sa buhay, no, kundi tayo, no, magpatuloy pa tayo sa higit sa lahat ng atin ng pagtitiwala sa Diyos, hindi doon sa mga bagay na atin ang nakamit sa buhay. Amen po. Yan. Yun ang maganda sa dapat po natin gawin. No? Kaya hindi sa kalagayan nating spiritual, no? Huwag natin akalain na nakapag-accomplish tayo ng ilang mga matagumpay sa larangan po ng paglilingkod at magiging kampante na lang tayo roon sa ganung kalagayan. Huwag nating ikahon, no, yung ating mga sarili. Meron at meron pa rin po tayong magagawa para sa kaharian ng Diyos. Amen po. Yan. Huwag nating kahunin ang ating mga sarili kapag naalam natin na narating na natin ang mga bagay na pinagagawa ho ng Diyos sa atin, meron pa mga bagay na dapat ho tayong gawin. Amen. Para sa kanyang kalwalatian. So, sabi nga rito sa unang Korinto, kabanatang 10, talata 12, di ba? Kaya't mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya po ay, mabuwal. Okay? Huwag din tayo magtiwala sa taas ng ating kalagayang spiritual. Maaring maging dahilan yun, no? Gano'n naman ang tendency nun eh. Kapag ikay nandoon sa pinaka-peak, ang tendency nun eh, maaring isipin natin, wala na itataas eh, no? Kundi, sa palagay natin, magkaroon tayo ng maling palagay na wala na tayong itataas, kundi ang direksyon po noon ay ang pagbagsak. Amen po? Marami na akong ganyan, no? Kung maalala ho natin yung istorya ni Elias, no, na pagkatapos ng matagumpay na kanyang pakikibaka sa mga propeta po ni Baal, no, ay gayon na lamang kung nangyari sa kanyang buhay spiritual na tila barabang bumagsak at bumulusok. Okay? Amen po. Hello. So, huwag tayong magpakapante. Amen. Okay? Sabi nga ni Paul, no, huwag tayong mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo at baka ho siya ay mabuhal. No? Hindi ho sa lahat ng pagkakataon ay nagtatagumpay ho tayo. Amen po. Katulad ng ating Panginoon Jesucristo, siya po ituksohin ng dyablo, at matapos siyang tuksuhin sa ilang mga mahalagang bagay tungkol sa karangalan, tungkol sa kanyang kapangyarihan. Amen?
Subalit si Jesus ay nagtagumpay sa magitan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang mga salita, no? Subalit sa dulo doon, sabi roon sa Matthew chapter 4, ang diablo ay inilisan si Jesus, no? Matapos siyang tuksuin at siya mabigo. Pero sabi roon, umanap siya ng ibang pagkakataon. Ganyan ang diablo. Amen po. Maring sa isang tukso ay tayo po ay nagtagumpay. Maring iwanan ho niya tayo paminsan, pero siya ay babalik at maghahanap po ng pagkakataon muli para tayo maibuwal. Okay? Kaya kung meron man tayong dapat nating pangalungan at pagkatiwalaan, higit sa lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoon. No? Keep busy, ating isip sa mga bagay ukol sa Espiritu at hindi sa mga bagay sa mundong ito. Doon kapag nakakita ng buta si Satanas sa buhay ho natin, no? At maging ang kasalanan ito doon sa ating panloob na pagkatao ay malaki ho ang magiging gawak ho niyan. Amen po. Yan, katulad dito, no? Yung kapalaluang ito ay tila parang anay, no? Nakapasok sa kanyang puso at yon ang naging dahilan, no, ng kanya pong pagbagsak, no? At ilan sa mga bagay na ito ng kanyang kapalaluan na ito, hindi siya naging parang kampante, no? Doon sa mga accomplishment niya sa buhay, no? Hindi siya nag-aakala, no? Bawat gagawin niya o bawat hakbang niya ay lagi siyang magtatagumpay. Maaari nga sa panlabas ay gayon nga ho ang nangyari, pero yung panloob ay doon ho siya tinira ng kaaway. Amen po. Amen. So kahit tayo nagimana ng palataya, no, yung makasalanang likas pa rin natin ay naroroon sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya minsan nagagalit pa rin tayo, di ba? Nakakapag-isip tayo ng hindi ho tama. Nakakakilos tayo ng nakakatisod. Di ho ba? So kasi nandoon eh. Di ba? Posible ito sa atin, no? Sapagkat sabi nga, no, ang ating pakikibaka hindi ho sa laman, no? Kundi sa pamunuan, kundi sa espiritu, no? Na kung hindi natin ito maiingatan at isusuot yung baluti na sinasabi ng Diyos sa atin, sa ating pakikibakang espiritual, ay maaari ho tayong pasukin, mapasok at makubkob ang atin hong pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Uukain niyo yung pananampalataya natin sa loob. Okay? Nitong kapalaluang ito. At ito ang di naingatan nito pong haring ito nang siya ay maging kampante doon sa lahat ng kanyang mga na-accomplish. Okay? Kaya mag-ingat po tayo. Ito yung paalala ho sa atin. No? Mag-ingat na sino man na nag-aakalang siya'y nakatayo at baka ho siya ay mabuwal. Okay? Wala nang amen. Okay, pangalawa. Yung kanyang pagiging ungrateful, no? Nung sa halip na siya po ay magpapasalamat sa bawat tagumpay ng kanyang mga encounter sa mga pakikidigma, pakikibaka, no? Sa bawat kasaganahan, no, ng mga ani niya doon sa kanyang mga bukirin at lupain na kanyang sinasaka. Amen. So marahil yun ang isa sa kanyang mga unti-unting nakalimutan. Okay? Amen po. Magpasalamat po ay dapat ay araw-araw. Amen po ba? Amen. Hindi lang din sa panahon na tayo po ay may blessing, no? Kahit doon no, sa mga failures natin, sa ating mga adversities sa buhay natin, mahalaga na marunong tayo magpasalamat sa Diyos. Okay? Sabi nga, no, sabi sa lahat ng pangyayari, tayo daw po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat yaon ang kalooban ng Diyos, no? Kaya nga sa lahat ng bagay, binalansin ng Diyos ang lahat ng pangyayari nagaganap sa buhay ng tao. Di ba? May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan, may panahon ng pagtanim, may panahon ng pagbunot ng tanim, may panahon ng pagsasama, at may panahon din naman ng paghihiwalay. Amen po? So sa lahat ng yan, makikita natin sa observation din ng Haring Solomon na lahat ng bagay at mga pangyayari sa buhay ng tao ay binalanse ng Diyos. Kaya sa lahat ng yan, matutuho tayong
magpasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Purihin po ang Panginoon. Higit sa lahat, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, maging grateful tayo. So, kung for God's gift of wealth, no? Yan. Ito ang kanyang naging nakaligtaang ipagpasalamat sa Diyos. Na yung kayamanan yun, kung bakit po niya tinamasa, ay dahil na rin sa tulong, no, at gabay at pagpapala ng Diyos sa kanya. Maging security, no, na kung saan ang kanyang higit na seguridad ay nasa Diyos, hindi doon sa kanyang mga kayamanan, hindi doon sa lakas ng kanyang armas na taglay. Hindi rin itong kapangyarihan na ito, kung nag-assume siya ng kapangyarihan bilang isang hari, ito ay dahil sa tulong ng Diyos. Ang Diyos ang siyang naglalagay ng mga hari, no? At mga pinuno ng bawat bansa. Kahit naman ngayon no? Kahit even na sa panahon ng Israel, kapag ang bayan niya ay sumusuway sa kanya, ang Diyos ay naglalagay ng masamang hari para magdala sa kanila sa kaparusahan. Ganun yung ginagawa ho ng Diyos Amen po? Yan. So gayon din, kung bakit siya nabantog, no? Sa ilang mga bagay na naging kanyang tagumpay, naging sikat siya, no? Wala hong nangahas, no, ng mga panahon ng kanyang paghahari na iyon na dumigma ho sa kanya, no? Natatakot na rin dahil sa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang sumasa kanya at sa kanyang bayang pinamumunuan. Amen. So gayon din, no, na kung tayo man ay pinalalawak ng Diyos ang ating teritoryo, no? Tayo ay umuusad patungo sa ating paglago, ay asahan pa natin, no, na tayo'y humakbang pa patungo doon sa layunin at plano ng Diyos para sa ating pong iglesia. Amen po? Yan. Sige, tayo po'y dumako doon sa pangatlo. Masyado rin siyang nagdepende sa kanyang sarili. So ito iwasan ho natin, no? Yung self-reliance, no? Totoo, minsan dapat na maging ano tayo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi tayo magkakaroon ng tiwala sa ating sarili. Kasi marupok tayo Amen po? No? Madali tayong magalit, madali tayong madapa, madali tayong madaig, no, ng tukso sa buhay. No? Kaya nga kung meron man nung tayong higit na dapat po nating dependahan, ay walang dili ba kundi ang Diyos. Amen. No? Kaya nga si Paul, sinasabi niya, I can do all things through Christ, no? Na siyang nagbibigay ng kalakasan po sa Kanya. Ganun din, no? Huwag nating pangalandakan ng malakas tayo, marunong tayo, magaling tayo, no? Ano pa rin, no? Tayo pa rin may hangganan at meron po tayong limitasyon, no? Minsan nga, yung sinasabi po nating strength ay yan pa rin ang ating magiging weakness, no? O ang ating kahinaan. Amen po? Yan. Minsan kasi doon tayo naglubosang nagdidepende. Okay? So, naalala ko si Joshua, yung panahon sa Joshua chapter 7, no, nung nakupkup nila yung Jericho, kung saan talaga namang masasabi po natin na malaking tagumpay na kanilang makupkup ito pong Jericho. Pero nung habang sila ay naroon, ay nagpadala si Joshua ng tauhan para kubkubin naman ito pong lugar ng Hai. Maliit lang ho yun, no? Kung ikukumpara doon sa laki at lawak po ng Jericho. At yung mga tao po ron ay kokonti lamang ang bilang. Kaya sabi ng kanyang mga tauhan sa kanya, ay huwag mo nang pagurin ang lahat. No? Magpadala na lamang po kayo ng ilang mga tauhan po roon. Magdala 2,000, 3,000, pwede na kayong magpadala ng tauhan doon para kubkubin ang no? Parang tiwala sila sa na kukunti lang yung mamamayan doon no? Pero gayon nga ang ginawa ni Josue,
no, na lingid sa kanyang kaalaman ay mabibigo ang mga kanyang mga pinadala roon. Kaya nung lusubin ito nung mga Israelita, ang hai ay sila ho ay napaurong, no? At nalagasan po sila ng 6 na katao. No, no pawang mga closing, no, mga security nito pong si Joshua. Okay? Yun ang nakakalungkot, no? Kaya nga winahak ni Joshua yung ano na yun yung kanyang kasuotan do sa labis na pagdadalamhati dahil bukod sa hindi nila nakumkop itong maliit na lungsod na ito ng hai, no? Iko-compare doon sa malaking lungsod na yon ng Jericho, nabigo sila, no? At higit pa sa lahat doon ay nalagasan pa ho sila ng tao. Amen po? Dahil yung dependency nila ay doon sa dami nila, sa lakas ng mga kanyang mga tauhan, sa galing na sa kanyang mga pakikibaka. Pero bakit ganon? Nabigo sila. Amen po? Yan. Yan din ang nangyari kay Napoleon Bonaparte. Kung saan mo nakakilala po sa kanya, siya po ay tinuring na isang military genius. No? Wala rin hong mga bayan at lugar na hindi ho rin niya nasakop, no, sa panahon ng kanyang mga papakikibaka. Nang minsan siya po ay tanungin ukol doon sa nasaan ba ang panig ng Diyos, nasa Pransya ba o nasa Britanya. No? Ang isinagot ni Napoleon, ang panig ng Diyos ay naroon sa kung saan ang isang bansa ay meron pong malakas, no, na military artillery, no? Doon siya nagtiwala at hindi sa Diyos ang panig ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang lakas ng bansa ay nakadepende doon sa lakas ng kanilang gamit pandigma. Kaya yung istorya nung Battle of Waterloo ay ibinagsak ho siya ng Diyos. Natalo ho siya roon. Okay? Amen po? Yan. So, gayon din tayo, no? Huwag nating akalain na ang ating tagumpay ay sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating kapangyarihan, no, ng mga bagay na meron ho tayo. Okay? Amen? So, patuloy, lubos nating dependehan, higit sa lahat ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? It's a serious thing na kapag hindi tayo ganun kadependent sa Diyos, ay isang tanda ho yun ng kapalaluan. Kapag ho tayo ay nagtitiwala sa atin ng mga sarili, sa ating kakayanan, o sa mga bagay na kung saan meron po tayo. Okay? Amen? Sige, basahin nga ho natin. Nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa mga pintuan ng sulok, isa sa pintuan ng libis, at isa sa mga panulukan ng Sayon at ng Opel. Nagpagawa rin siya ng mga toring bantayan, ilan nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan, sa paanan ng burol at kapatagan. Palibasa ay mahilig siya sa pagbubukid. Kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan at kaburulan. Hindi na naputol na no? Si Uzias ay meron ding hukbo ng mga kawal, handa sa labanan. Nasa ilalim ito ng pamamahala ni Ananias, nahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahan ng ginawa ni Jael na kalihim at tagapagtalang si Maayas. Okay? May 2,000 pinuno ng sambahayan ang namamahala sa kanyang hukbo. Tingnan niyo po yun kung gaano karami. Binubuo ito ng 300,750 magigiting na mandirigma. Dami. Na laging handang lumaban at magtanggol sa hari. Okay? Hello. Diyan po tayo. So, salamat kung siya'y pinagpala ng mga ganitong uri ng mga tauhan. Siya'y pinagpala ng ganitong uri ng lupain na masagana kapag ka nag-anihan. Salamat din kapag meron siyang kanong naitayong mga muog, no? Na kung saan ay magpoprotekta sa kanya laban sa mga kaaway. Okay? Amen. Pero higit sa lahat, sa mga ito, dahil sa meron diyang Diyos
na kanyang pinagkakatiwalaan. Amen po. Yan, doon po tayo mangalong sa Diyos. Oh. Okay. Pang-apat, so ito yun, yung kanyang pag-iimbot, no? Doon sa mga masamang o di banal na mga bagay. Okay? So ito yung isang higit pang no? Na dulot ng kanyang kapaluluan. Inatiti siya nito doon sa isa pang uri ng mabigat na pagkakasala ay yung pagkakasala ng pag-iimbot. Okay? Ang pag-iimbot ay marami pong mukha yan no? Marami pong maskara yan. Maaaring ito'y maskara ng kasikatan. Okay? Ito'y maaaring sa mga material na bagay. Maaaring ito ay sa kayamanan. Amen? Maraming mga bagay, no? Itong mukha na itong tinatawag ho nating pag-iimbot. Maaaring ito ay sa posisyon, no? Katulad nitong nangyari dito sa hari na kung saan yung mga bagay na gawain at gampanin ng mga saserdote ay kanyang ninanais na gawin at gampanan. Hindi po pwede yun Amen po. Yan, agawin yung posisyon nito pong mga saserdote na siyang tangi lamang na itinalaga ng Diyos para sa ganong gawain para sa templo. Pero ang ginawa ko ng hari ay ganito. Okay? Subalit na maging makapangyarihan si Uzias, siya ay naging palalo, siya ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ano po? Dahil dito, nilapastangan niya ang Diyos, niyang si Yahweh, nang pumasok siya sa templo upang, maghandog sa altar na susunugin ng insenso. Hello, nandiyan po tayo? Yan. So, wag natin agawin, no? Yung pong ministeryo ng ating pong gawain, ministeryo ng ating pong kapwa o kapatid, no? Alang-alang sa paghahangad natin na sumikat, no? At agawin ng karangalan. Amen po? Yan. Yun na yun siya mang manginggit Iba't ibang uri pa ng kasalanan ang nagawa nito pong hari dahil doon sa kanyang kapalaluan. Okay? Natutuho siyang mag-imbot na dapat sana hindi naman niya dapat gawin, pero ginawa po niya. Okay? No, nilamon na siya ng kanyang kapalaluan Amen po? Yan. Yun ang tendency kapag tayo po ay naging palalo rin. Okay? Pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Okay? Sige po. Okay. At dahil doon, no, mungo pa doon sa mas malalim pang uri ng pagkakasala, no, mula doon sa kanyang kapalaluan ito ay naging bulag siya, no, sa ganang kanyang mga nagagawang kasalanan. Galit pa siya bandang huli, galit pa siya doon sa maling ginagawa niya. Ayaw niya tumanggap ng pagtutuwid. Yung mga taong ganito na ang kalagayan, ito na yung mga taong ayaw ng ayaw ng patutuwid. Okay? Sige, basahin natin. Sinundan siya ng paring si Azarias, kasama ng 80 matatapang na pari ni Yahweh. Tingnan niyo po nang makita siya, ay sinabi nila, Haring Uzias, wala po kayong karapatan magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tangi ang mga paring mula sa angka ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito. Lumabas na kayo. Ang pakiusap ay lumabas na kayo rito sa banal na dako. Nagkakasala kayo sa ginagawa niyo yan. Tingnan niyo po yung paalala, mariing paalala sa kahari. Hindi sila natakot. Pwede silang pabugutan ng hari, sali sa hari. Hindi sinang-ayunan ng Panginoong Yahweh ang ginagawa ninyo. Okay? Sa halip na magpakumbaba, sa halip na sundin ba ang pinapayo ng mga paring ito, ay in response, nagalit si Haring Uzias sa mga pari o saserdote. Siya ay nakatayo roon sa tabi ng altar ng sunugan ng insenso. Ngunit ng sandaling yon, nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa noo. Okay? Amen po?
Diyan tayo. Kapag tayo tinutuwid ng ating mga spiritual leader, matututo tayo makinig. Amen po. Ayun naman para sa ating ikabubuti. Pero kapag tayo ay napuno na ng pagmamalaki sa ating mga sarili, wala na ho tayong pakikinggan. Kahit ang Diyos na ang mangusap sa atin, hindi ho tayo makikinig. Magiging bingi tayo sa anumang pagtutuwid ng Diyos sa atin. Diyan ho tayo? Yan. So, ngunit ng sandaling yon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa noo. So, ito yung katotohanan na kung ano ang tinanim natin, yun din pong ating aanihin. Amen po? Yan. Tanim tayo sa mga bagay ukol sa laman, aani ho tayo ng kamatayan. Ngunit magtanim tayo ng mga bagay ukol sa Espiritu, aani ho tayo ng kapayapaan at buhay. Amen po? Yan. Purihin po ang Panginoon. So, anong mahalaga? Ang paalala ho sa atin ay God's promises for His servant. No? Dito po sa Isaiah chapter 42, verse 6 to 8. Ito po ang sinasabi, akong si Yahweh, Amen, I am the Lord your God, ang tumawag sa iyo sa katwiran. Purihin po ang Panginoon. Tayo rin, no? Sa ganang pagkakatawag ho ng Diyos, maaaring doon, ang kanyang kapanahunan, ay tayo naman sa ating makabagong kapanahunan, ay tayo rin man ay kabilang sa mga hinirang at tinawag po ng Diyos. No? At ang pagkakatawag na ito ng Diyos ay at atin ay para sa righteousness, o katwiran. No? Kailangan doon ng Diyos sa atin, siyang matuwid, na mamumuhay din ho tayo tulad niya ng matuwid na pamumuhay. Okay? Binigyan kita ng kapangyarihan. Amen? So lahat ng authority meron tayo. No? Lagi nating acknowledge na yan ay delegated authority lang. Wala tayo. No? Kung ikukumpara doon sa greatest authority na siyang nagbigay sa atin ng authority ng ito, walang iba kundi si Jesus. Amen? So ikaw man ay tatay, magulang ka man, no? Isipin lagi natin na tayo ni pagtitiwala ng Diyos sa atin ng ganyang uri ng otoridad. No? Ikaw man ay pastor, no? Lagi nating o spiritual leader ka, ikaw ay pinatasan lamang ng Diyos ng ganyang uri ng otoridad. Amen? Na ang ating punong nagbigay ho niyan, tayo magiging responsable at mananagot. Purihin po ang Panginoon. No, gamitin natin ang mga authority na yan, hindi para abusuhin ng mga tao. No, kundi gamitin natin ang authority na yan para ganapin natin ang kalooban ng Diyos. Okay? Amen. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. No, hindi gamitin yan para mang-abuso ng tao. Sa magitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao at sa magitan mo ay dadaling ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Yun ang purpose ng Diyos sa atin. Amen po? Si Abraham, kung bakit niya nilagay doon sa sentro ng sanlibutan ay para sila ay maging patotoo sa kanilang mga neighboring nation, di ba? Yan din tayo eh. No, yun ang purpose ng Diyos kung bakit tayo kanyang tinawag. Amen po? Para magsilbi rin tayong ilaw at asin ng sanlibutan ito. Ikaw, sa iyong tahanan, ikaw ang magiging ilaw doon ng iyong sambahayan. Amen po? Ang liwanag ni Kristo ay dapat nakikita sa iyong buhay, sa loob ng iyong tahanan, sa loob ng iyong tanggapan, sa loob ng iyong pinupuntahan. Amen. Kaya nga, may mga magaganda at maliwanag ho tayo mga encounters sa buhay ng maraming mga tao kung ang buhay ho natin ay tunay na nagliliwanag. Amen po? Kaya tingin niyo po ang pag-aatas ng Diyos, ikaw ang magbubukas ng mga mata ng mga bulag. Ang lahat ng tao ay nangagkasala. And spiritually, ang lahat ng tao ay spiritually blind. Bulag. Maaaring physically, siya po ay nakakita, pero sa kasalanan, siya po ay spiritual na bulag. Kaya tayo naman nakakita, ang siya magiging mag-aakay sa kanila. Amen? Leading people to Christ. No? Yan ang ating mission. Akayin natin ang mga tao patungo kay Kristo. Ikaw na nakakita ng daan. At sino ang daan? Si Kristo. Amen po ba? Na siyang ating dinamang pintuan, no? Na siya diyang tulay
para sa mga tao upang sila ay makipagkasundo sa Diyos. Ikaw, higit sa lahat, ng mga nakakita ng lahat ng ito, ang mag-akay sa mata ng maraming mga bulag dito sa sanlibutan. Okay? Amen po. Ano pa? At magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. The world, is in spiritual darkness. Ang sanlibutan ay nasa spiritual na kadiliman. Kaya lagi nating pakatandaan, ang bilin pa rin ng Diyos sa atin, na tayo ang mga munting mga kanyang ilawan at asin ng sanlibutan ito. Ang natin ang kabulukan ng mundong ito ay mapanatili para natin ang kasariwaan nito. Kung ang kasariwaan ng Ebanghelyo ay lagi ho nating ibinabahagi sa iba. Okay? Akong si Yahweh, yan ang aking pangalan, walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri ay sa akin at hindi sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay anumang mga bagay na umaangkin sa lugar ng Diyos. At higit na lang nagbibigay ng ating atensyon, ng ating interest, ng ating mga values, yan higit na binibigyan ho natin ng halaga kaysa sa Diyos. Yon ang ating mga Diyos-Diyosan. Okay? Ano pa? Pinasabi. So, God's promises for His servant, tayo ho ay kanyang mga tinawag. Amen po ba? Sa mga nauna ho natin mga sinabi, tayo sa makabagong ating kapanahunan, kabilang ho tayo sa kanyang mga tinawag. Tinawag ho tayo ng Diyos para maligtas. Okay? Tinawag ho tayo ng Diyos upang maglingkod ho sa Kanya. Okay? Tinawag ho tayo ng Diyos para maligtas at maligtas din ang marami. Okay? Siya rin ang atin ho magiging gabay. Yan ho ang Kanya ipinangako. Siya ang ating magiging gabay na tila noong mga panahon ng Israelita sa kanilang paglalakbay, siya ay nagsilbing parang tore, na ulap, ang sinasabi roon. Haliging ulap, yung umaga, at kung gabi naman ay apoy upang magsilbing gabay ng mga Israelita noong mga panahon na iyon. Pero salamat sapagkat meron tayong banal na Espiritu na siyang atin hong gagabay sa atin. Maging sensitibo tayo sa kanyang paggagabay sa buhay natin. At maging lagi tayong nakalaan kung saan man niya tayo dinadala. At mag-invest tayo nang higit sa lahat sa ating ugnayan sa banal na Espiritu na ito ng Diyos sa atin. Hindi lang siya para mag-indwell sa atin, Ang nais niya sa atin ay i-convictin tayo sa panahon na meron ho tayong mga nagagawang mga pagkakasala. Hinihikayat niya tayo patungo doon sa pagsisisi. Patuloy din niya tayong ginagabayan patungo doon sa layunin ng Diyos para po sa ating pambuhay. Okay? Amen po? He is our guide. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ko kayo iwanan ng nangungulila sapagkat siya'y dadalangin sa Ama at sila'y bibigyan pa ng isang magiging patnubay nila sa magpakailan paman. Purihin po ang Panginoon. And He promises also na ito po ang kanyang proteksyon ay sa atin. Laban sa masama, laban kay Satanas, sa kanyang mga gawa, at laban sa kapangyarihan ng sanlibutan, impluwensya ng sanlibutan ito. Laban din sa kasalanan, doon, sa struggle natin, sa panloob, ay tayo'y kanyang poprotektahan. Purihin po ang Panginoon. Okay? And then, He will use us, di ba? Gagamitin niya tayo upang ang mga bulag ay makakita, ang mga alipin ay lalaya. Sa pamagitan ng iyong buhay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, sa pamagitan ng iyong buhay, marami ang lalaya sa bilangguan ng kasalanan. Ayan. Okay? Hello? So para tayo magamit ng Panginoon, dapat din ang ating buhay ay kinakakitaan ng liwanag. Paano tayo magsisilbing ehemplo? Halimbawa, ng mga tao nasa kadiliman, kung tayo rin ay madilim ang ating buhay. Okay? Amen po? Yan.
buhay natin magsisilbing ilaw at asin ng mundo. Okay, next. So para ma-avoid natin, maiwasan natin ang ganitong uri ng pagbagsak at para may pagpatuloy natin ang ating ministeryo na nagpapatuloy na lumalago. Ano ang dapat po nating laging tinatandaan ay ang kanyang pangalan, hindi ho yung pangalan natin. Hello, remember His name. I am, no? Sinasabi roon sa unang bahagi ng Isaiah na siya ay C-I-M, no? The self-existent one, no? Siyang nabubuhay sa ganang kanyang sarili. No, siya ang ating itanghal, no? Lagi natin siyang alalahanin ang Diyos na ito. Di ba? Kaya yung I am statement ni Christ ay magpapaalala sa atin kung sino siya. Di ba? Siya ang ating tagapagligtas. I am the way, the truth, and the life. Di po ba? Pagpapaalala sa atin na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama maliban po sa Kanya. Ano pa ang Kanya sinabi? I am the Alpha and then the Omega, the beginning and the end. Di ba? I am the light of this world, no? Magpapaalala sa atin na dati tayo mistulang bulag spiritually, di ba? Pero nakilala natin si Kristo, tayo'y Kanyang niliwanagan. Purihin po ang Panginoon. Magpapatuloy pa ba tayo? Sinasabi niya, siya ang mabuting pastol, inaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay, no? Mahal niya ang kanyang mga tupa. Amen? Iaalay pa rin niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Sapagkat siya ay nagmamalasakit na pastol. Siya ay tunay na higit sa lahat nagmamahal sa kanyang mga tupa. Remember His name. Huwag nating kakalimutan. The name above every name. And His name is Jesus. Amen. Remember His name. Okay? Pangalawa, reflect His character. Di ba? Yung character ng Diyos parang eclipse yan. Nilagay mo doon sa ano mo para mag-reflect kung sino man ang nasa sa ating buhay. Okay? Reflect in His character. Ano ba ang character ng Diyos? Siya'y tapat. Siya'y mapagmahal. Di ba? Siya'y mabuti. Amen po ba? Ang kanyang kabutihan naway mag-reflect sa ating mga buhay. No? Ang kanyang katapatay mag-reflect din sa buhay natin. Ang kanyang pag-ibig. Kung gaano niya tayo, kung gaano natin naunawa, kung gaano kalalim, kalawak, kataas ang kanyang pag-ibig sa ating buhay, yun nawa ang mag-reflect sa atin. Amen. Glory be to God. And thus, so rejoice in His praises. Okay? Purihin natin ang Panginoon. Magalak tayo sa kanyang mga papuri sapagkat walang pwedeng umangkin ng karangalan liban ho sa ating Diyos na dakila. Amen po ba? Siya ang tunay na Diyos. Amen po ba? Siya'y walang katulad. Siya'y nag-iisa. Wala nang iba. Rejoice in His praises. Tandaan natin ito para maiwasan natin ang ganitong uri ng pagbagsak sa ating buhay, sa anumang aspeto o aralangan ng ating pambuhay, lalo na sa ganang ating spiritual. Kasi parang domino effect yan, no? Kapag ikaw ay bumagsak doon sa iyong buhay spiritual, parang domino yan. Tuloy-tuloy. Di ba? Kasunod nito, yung pamilya mo, yung trabaho mo, o sa anumang mga bagay na nasa iyo, lahat ng iyon ay maapektuhan. Purihin po ang Panginoon. Amen? Kung tayo laging natin tatandaan ang kanyang pangalan, i-reflect natin yung kanyang karakter sa ating pambuhay. Amen po ba? Tayo magagalak, no? Sa kanyang karangalan, sa pagpupuri sa atin sa kanya, tiyak na kapag ang Diyos ay ating itinaas, ay tayo rin naman ay kanyang patuloy na itataas. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli po kaming dumalapit ng buong pagpapakumbaba. Kinikilala ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, at ang iyong banal na presensya, Panginoon. At kami naman lumalapit ng buong kabahan, Panginoon. Kinikilala namin na kung wala po kayo, wala po kaming magagawa. Kinikilala namin na kami marupok,
mahina, at walang lakas. Salamat, Ama, na patuloy mo kaming inaakay tungo sa isang mapagpakumbabang kaisipan, kalooban, at puso, Panginoon. Tawarin niyo po kami kung may mga pagkakataon, wala man sa aming malay, o maaaring sa aming kamalayan, ay nakakalimutan namin itaas ang iyong banal na pangalan. Kilalanin ka kung sino ka sa aming pong buhay. Minsan, nabibitawan namin ang mga bagay patungkol sa aming sarili. Hindi ikaw, Panginoon. Kinukwento namin ang mga bagay na na-accomplish namin na wala ka doon sa aming mga kwento. At marahil nga, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito na mga nangyari kay Haring Uzzias, Panginoon, ay posible rin mga nangyari at mangyayari pa sa aming buhay, Panginoon. Wag nawa, Panginoon, tulungan po niyo kami na wag umiral sa aming buhay, Panginoon, na kami ang siyang naluluklok doon sa taas, at wag nawa kaming magtayo ng aming sariling mga monumento, kundi ikaw doon ang siyang aming nailuluklok patuloy ang iyong paghahari sa aming puso at buhay, Panginoon. Lord, walang bagay na maililingid namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay hayag sa iyong paningin, at alam namin sa iyo kami magbibigay sulit, Panginoon. Kaya habang, Lord, kami nabubuhay sa kahinaang ito, ay tulungan po niyo kami ng lubos. Kami po ay nagtitiwala, nagdidepende sa iyo, Panginoon, hindi sa aming mga sarili, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa anuman aming pong mga narating, naabot, natanggap, Panginoon, ng mga pagpapala mula sa iyo. Ay kilanlin namin na lahat ng pagpapalang mabuti ay kaloob ng itaas. Marami pong salamat, Panginoon, sa tagumpay na binigay po ninyo sa bawat isa po sa amin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw, kaibigan, kung sa tanang iyong buhay, hindi mo alam ang iyong patutunguhan kapag ang buhay mo ay natapos na sa mundong ito. Si Jesus ay namatay alang-alang sa ating mga makasalanan. Sa gayon, ang sino man sa kanya ay mananalig. Nangako siya ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaligtasan para sa mga mananampalataya. Kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka manalangin ng taimtim? Mula sa iyong puso ay sambitin mo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Panginoong Hesus, nananalig ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mabayaran. Nabuhay kang muli mula sa mga patay upang ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, itala po ninyo ang aking buhay, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ang aking buhay na ito, Panginoon, ay aking pong ipinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po ninyo, ang nalalabi pa po naming oras ng sandali na ito, Panginoon, para sa iyong karangalan, kami po ay nagbabalik nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.